niya at gumawa siya ng aksyon para makita at makilala talaga si Jesus. So sabi nga sa isang quote, who you are today is a result of your decision yesterday. So kung sino ka ngayon, sino tayo ngayon is resulta ng mga decision natin kahapon o noon pa man. Yan. So ang unang dapat gawin mga kapatid ay pagdesisyonan. Kasi ang dami-dami nating pinagdedesisyonan sa buhay, sa araw-araw. Nawa, isalin natin yung pagdesisyonan na talagang hanapin si Jesus sa buhay natin, na talagang kilalanin siya dahil talagang nakaka-amaze ang kaparaanan ni Jesus, ang kaparaanan ni Lord, kung paano siya magpapakilala mismo sa atin. So, yun. So, life start, new beginning, simulan mo sa pagdedesisyon ng tama at ang pagdesisyon na yan ay ang hingin at ipagdasal talaga sa Panginoon na magpakilala siya sa iyo, magpakilala siya sa atin. Ganon. So, yan, decide, decision. Pangalawang D, distraction. So, sa kwento, 'di ba, kasi maliit na tao si Zacchaeus. So, may dalawang klase ng distraction na dapat natin i-consider sa pagsisimula ng maganda o sa pagsisimula na hanapin si Jesus sa buhay natin. Unang distraction is personal distraction. Yan yung mga distraction na personal na galing sa atin. Halimbawa, iniisip natin na masyado akong busy, wala akong time para mag-Bible study, wala akong time para mag-church, wala akong time para mag-fellowship, masyado akong maraming ginagawa, o kung ano-ano pa yan na tungkol sa sarili mo, o kaya parang hindi para sa akin yan, hindi ko hilig yan, hindi ko trip yan, or okay na akong ganito, okay na ako, kilala ko naman si Lord, yung mga ganong bagay mga kapatid. Marami tayong distraction sa sarili natin, o kaya yung iba iniisip na hindi kasi ako ganito katulad nila, ganyan. So ang problema sa personal distraction is yung sarili natin, na tayo mismo yung humahadlang, tayo mismo yung gumagawa ng mga kadahilanan para hindi natin magawa o masimulan talaga ng tama, na hanapin at kilalanin pa si Jesus sa buhay natin. So, yun. Pangalawang distraction, external distraction. So, ito naman yung mga halimbawa, pamilya. Halimbawa, masyado ka na nagfo-focus sa family nyo, or pinagbabawalan ka ng magulang mo, kapatid mo, asawa mo, boyfriend mo, na mag-fellowship or mag-Bible study, o kung sino-sino pa yung barkada, dahil gagala kayo. Yung mga ganong factor. So, yan ang mga external distraction, ibang hadlang para mas makilala mo pa si Jesus sa buhay mo. So, yun. So, una, decision. Pangalawa, distraction. So, pangatlong D, desperation. So, sa kwento natin, makikita natin na desperado itong si Zacchaeus, na talagang ang ginawa niya nag-decide siya at hindi niya hinayaang yung mga distraction na maantala siya or mapigilan siya, 'di ba? Kasi napapalibutan ng maraming tao si Jesus sa mga panahon yun. So, distraction yun. Tapos, ang liit-liit niya, distraction yun. Hindi niya makita si Jesus, napakay niya. So gumawa talaga siya ng paraan dahil desperado siya. Desperado siya talagang makilala at makita si Jesus. So, ang ginawa niya, nagpatiun na siya sa daan. Talagang alam niya yung dadaanan ni Jesus that time. So, umakyat siya sa puno para mapansin lang siya ng Panginoon. So, yun. Gumawa si Zacchaeus ng kaparaanan niya dahil desperado siyang talagang makilala at makita si Jesus. So, yun. Sabi dito, takbuhin mo. Parang sa pangarap din natin, takbuhin mo yung pangarap mo. Kasi pangarap ni Zacchaeus na talagang makita makilala pa si Jesus curious kasi siya kay Jesus. So, tinakbo niya. Yan, parang pangarap lang natin. Takbuhin mo yung pangarap mo, akyatin mo yung pangarap mo, gumawa ka ng effort, step up. Wag mong hayaan na merong mga distractions. Halimbawa, tapos na-discourage ka na lang, na pinabayaan mo na lang kahit alam mo naman sa sarili mong pwede ka pa namang gumawa ng ibang kaparaanan